Ang maliit na pato ay lumanggoy ng lumanggoy hanggang sa makarating sa pampang. Makati. Sumusuko na ako. Ako si Shen King. Nang ikapitong buwan ng aking pagbubuntis, saka ko lang nalaman na ang asawa kong si Zhao Jingyun, ang taong pinakamamahal niya, ay hindi ako, kundi ang kanyang kapatid na babae sa labas. Si Zhou Mingjiao. Kuya Jingyun, bumalik ka na agad. Hindi ako makatulog kapag wala kang kwento. Sige. Kinghi, pinapunta kitang mag-isa sa prenatal check-up. Nahirapan ka. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, normal ang lahat. At maghanda na ako sa panganganak. Sinabi rin ng doktor na malapit na akong manganak. Na ang asawa ko, mas mabuting unahing alagaan ang kanyang asawa kaysa sa kanyang kapatid na babae sa labas. Kinghi, ilang beses na ba kitang sinabihan na ang kapatid kong si Zhao Mingjiao ay ipinagkatiwala sa akin ng aking mga magulang bago sila pumanaw. Hirap na hirap siyang nag-aral sa ibang bansa. Siyempre, kailangan kong alagaan siya ng mabuti. Nag-aral siya sa ibang bansa, pero para bang kakapanganak lang niya. Shen Kinghi, paano mo nasabi ang ganyan tungkol sa kapatid ko? Ganyan talaga ang ugali ng kapatid ko mula pagkabata. Kite at lobab. Ano ang masama doon? Babalaan kita. Kung ulitin mo ang ganyang pagsasalita tungkol sa kapatid ko, hindi kita papatawarin. Zhou Jingyun, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo sa akin noong nanliligaw ka pa lang? Kinghi, pakasalan Montag ako ay pepangako kao. Nasimula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. At hindi kita pahihirapan kahit kailan. Alam ko, kailangan mo ng pera. Magkano? Ay sesend ko sa iyo. Kung ang mga pangako mo sa akin ay para lang sa pera, at para kumuha ng yaya, mas gugustuhin ko pang wala ang pagmamahal mo. Wala akong kailangan, pirmahan mo na lang ito. Wala akong kailangan, pirmahan mo na lang ito. Kuya Jingyun, nakbob ako ng gatas. Masakit ang tiyan ko, halika at masahin mo. Si. Kinghi, alam kong sa mga nakaraang araw, nagkulang ako sa iyo. Di ko ang kapatid kong si Tumengya. Aalis na siya pagkatapos ng 3 araw. Pag alis niya, tutubusin ko ang lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Kuya, Ako na? Zhao Jingyun, hindi ka karapat-dapat maging asawa ko, lalong hindi karapat-dapat maging ama ng anak ko. Hindi ko na ibibigay sa iyo ang pagkakataong magbawi. Kinghe, kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Kuya, noong isinantabi ko ang karapatan sa pagmamana ng pamilya Shen, sinabi mo na kung kailangan ko. Ano man ang kapalit, tutulungan mo ako. Ngayon, itatanong ko sa'yo. Totoo pa ba ang pangakong iyon? Habang buhay na totoo. Kung gayon, ibalik mo ang sarili mo ngayon. At sunduin mo ako mula sa pamilya Zhu. CJ, nasa ibang bansa ako ngayon, bigyan mo ako ng 3 araw, babalik ako para sunduin ka. Kinghe, sabi ko sa'yo kapag kailangan mo. Ano man ang kapalit, tutulungan kita.
Huminga ka ng 2 bathrobe para sa amin. May mga kamay at paa naman kayo. Bakit hindi niyo nalang gawin ang sarili niyo? Kuya Jingyun, ang sungit naman ng ete mo. Parang ayaw niya akong manatili dito. Huwag kang matakot, Yaya. Sa bahay na ito, hindi masusunod ang ate mo. Kung hindi siya makikinig, hindi ko na lang siya bibigyan ng allowance. Nakarating ka na ba, Jingyun? Kinghi, kakalis pa lang ng kumpanya ko. Ito ang malaking bahay na ipinangako ko sa'yo, Kinghi. Mula ngayon, tutuparin ko ang lahat ng mga pangarap mo. Alam kong kaya mo ito. Shen Sixing, salamat sa tulong mo sa kumpanya ni Jingyun. Zhao Jingyun, akala mo ba ang tagumpay mo sa negosyo ay dahil sa sarili mong pagsisikap? Nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Nahingi si Jiao Jiao dahil bangkis ka. Aya hindi siya mapakali. Aya balak kong magpa-if sa kanya. Hindi ka naman magagalit, DIBA? Ang ibig mong sabihin ang kapatid mong ito ay magdadalang tao ng anak mo. Tama, pero huwag kang mag-alala, kaming dalawa. Hindi gagawa ng kahit anong hindi tama. Ito ang pangarap niya mula pagkabata. Kailangan kong tuparin ito para sa kanya. Ate. Ete, ayokong pahirapan ka kung ayaw mo. Pwede naman na hindi ko na lang kunin ang anak ni Kuya Jingyun. Lang. Wala na akong kwentang mabuhay. Mas mabuti pang magpakamatay na lang ako sa isang lugar na walang tao. Ayaw ko. Mamatay ka na. Kuya, Shen Kinghi, nawawala ka na ba sa sarili mo? Si Jiao Jiao ang kapatid KO. Paano mo siya nagawang ganyanin? Nabasag na ang panubigan mo. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita agad sa ospital. Manang, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang madali kang manganak. Ng anak ni Kuya Jingyun. Kung gagalawin mo ang anak ko, papatayin kita. Tignan natin kung sinong matatag. Kinghi, kapit lang, malapit na tayo sa ospital. Hello, Traffic Division. I report ko ang pagpasa sa red light. Manganganak na ang misis ko. Kuya Jingyun, ang lamig ng mga binti ko. Pwede bang huminto ka at bilhan mo ako ng kumot para sa babi? Kung hindi, makakazakit si Yaya. Kinghi, mahina ang katawan ni Jiao Jiao mula pagkabata. Takot siya sa lamin. Bibili ako ng kumot, babalik agad ako. Zhao Jingyun, Tigilan Montag na, Shen Kinghe. Hindi mo pa ba nakikita? Ako ang tunay na minamahal ni Kuya. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pera, dapat ay akin. Kahit magkaroon ng anak sa hinaharap, dapat ay anak ko. Ang magmana ng kanyang kayamanan. Ikaw na walang ambag, mas mabuti pang umalis ka ng walang dala. sige, aalis na ako ngayon. Akala mo makakatawag ka pa ng Grab? Ikaw ang asawa ni Kuya Jingyun.
Dapat hintayin mo siyang umuwi. Bigay mo sa akin. Jiao Jiao, counting teas pa. Malapit na tayo. Sige, Kuya Jingyun. Kuya Jingyun. Nandiyan na tayo, Yaya. Oras na para uminom ng mainit na gatas. Pwede bang bilhan Montag ako? Kung hindi, hindi lalaki si Jiao Jiao. Zhou Jingyun, ano ba iniisip mo? Hindi ko na kaya, bilisan mo. King He. Si Jiao Jiao ay nasa edad na lumalaki. Hindi pwedeng mawalan ng gatas. Kapit ka pa. Zhou Jingyun. King He. Magsimula na tayo ng operasyon. King He. King He gising ka. King He. Kuya Jingyun, ipasa na natin ang eto sa doktor. Walang mangyayaring masama dahil nandito na tayo. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa sperm collection room at gawin na ang IEE? Halika na. Ziganan ka. Wala rin naman akong may tutulong dito. Zhou Jingyun. Zhou Mingjiao. Sana mamatay ako sa operating table kung hindi. Hindi ko kayo patatawarin. Amniotic fluid embolism ang pasyente. Biglang tumaas ang presyon ng mga ugat sa baga. Hindi normal ang pagklot ng dugo. Tumigil ang tibok ng puso ng sanggol. Kailangan agad ng resuscitation. Nasaan ang pamilya ng pasyente? Huling-huli kayong nadala ng pasyente, tapos wala kayo sa oras na kailangan. Grebe naman kayong pamilya. Walang sense of responsibility. Yeah. Ako na lang ang Max Sperm Collection. Tingnan Montag ako. Hindi ako makakalabas. Tulungan na lang kita. Humiga ka ng gayon. Huy, okay lang kaya si King He? Maniwala ka sa doktor, siguradong ililigtas nila ang ET. Ang kailangan mong gawin ngayon, i-clear ang utak mo. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Kayong dalawang hayop kapag may nangyari sa anak ko. Babawian ko kayo ng dugo. MS Shen, huli na talaga ang pagdating ninyo. Gagawin namin ang lahat para mailigtas ang buhay ninyo. Pero hindi namin na-save ang anak ninyo. Naiintindihan ko. King He, pasensya na, naghirap ka. Hindi ako ang dapat mong hingan ang tawad, kundi ang anak natin. Okay lang King He, tingnan Montag. Kung ano ang inihanda ko para sa iyo. King He, pwede pa tayong magkaanak ulit. Basta okay ka lang, nalala Montag pa. Pangako ko sa iyo, kapag stable na ang career ko, magkakaroon tayo ng baby. Mahal, itong baby na ito, i-terminate na muna natin. Mahal, tingnan Montag. Kahit sapatos ng bata, nabili ko na. Sinusumpa ko,
Kapag nagkaanak tayo ulit, sisiguraduhin kong protektahan siya ng maayos. Gagawin ko kayong pinakamasayang ina at anak. Hintayin natin ang susunod na anak. Hindi ko pakialam kung gusto mo o hindi, ipipilit kong panatilihin siya. Hindi na ako pwedeng magpakasakit muli sa aking sariling laman. Huwag kang mag-alala mahal, sa hinaharap, hindi ko nahahayaang magdusa kayo. Muli. Zhao Jingyun, kailan mo kaya maunawaan na ang pagpapatawad ko noon? Ay hindi dahil sa mga regalo o salita mo, kundi dahil sa pangako mong nagbigay sa akin ng pag-asa na mahal mo pa rin ako. At may kinabukasan pa tayo. Ngunit ngayon, wala na tayo. Iya. Ikaw ang bumili ng damit, ikaw ba ang naglagay ng mga ito? Pavalbi Nakita ko kasi sa ibang bata, maraming magagandang lobo sa bahay. Para sa selebrasyon. Nang makita ko ang mga lobo sa bahay, isinabit ko na lang. Ganon pala. Kinghi, huwag mong isipin ng masama. Napakasimple ni Jiao. Wala siyang alam. Nais lang niyang makatulong. Tanggapin mo na ang regalo. Huwag ka nang magalit, sa mga susunod na gabi, ako ang babantay sa iyo. Kapag gumaling ka na, magkakaroon tayo ulit ng anak. Simple lang siya. Habang papunta sa ospital, ang dami niyang hiling. Sinadya niyang magpakatagal, kinuha pa ang cellphone ko. Hindi niya ako pinayagang mag-taxi mag-isa. Gusto niyang mawala ang bata. Gusto niyang umalis ako para siya na ang maging mo. Zhao Jingyun, bakit hindi ka makakilala ng totoo? Shen Kinghi, huwag kang magbibintang ng walang besehan. Paano magiging ganyan si Jiao gaya ng sinasabi mo? Nagtaksi pa nga siya mag-isa para bumili ng regalo para sa iyo. Ito ang unang bises na pinayagan ko siyang mag-isa. Namili, napakabuti na namin sa iyo. Ano pa bang gusto Montag? Tama na Kuya Jingyun, huwag mo nang ipagpatuloy. Ako ang may kasalanan kung bakit nawala ang baby ni Ed. Dapat akong mamatay bilang kapalit ng anak ninyo. Tatakbo na ako sa sasakyan ngayon din. Iya. Shen Kinghi, kung may mangyari man kapatid ka o. Dahil sa iyo, ikaw ang papatayin ko. Iya. Shen Sixing. Kailan ka darating? Pinilit ko nang gamitin ang pribadong eroplano, darating ako mamayang gabi. King, hintayin mo ako. Kinghi, yung nangyari kaninang umaga. Hindi na kita pagtatalunan. Napatahan ko na si Jiao. Pagpasok niya mamaya, humingi ka ng tawad sa kanya. Tapos na ang usapang ito. Humihingi ka ng tawad? Gusto mo humingi ako ng tawad sa kanya? Mamatay man ako, hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ng gabing ito, aalis na ako. Kayong dalawa. Mag-enjoy na lang kayo sa inyong dalawa. Shen Kinghi. Huwag ka nang magsalita ng patalim, wala ka namang trabaho o koneksyon. Kung wala ako, magpapalimos ka ba? Alis na si Yaya bukas, pag-alis niya. Magkakaroon na lang tayo ulit ng anak. Kuya Jingyun. Jiao inaantok na, gusto ko nang matulog. Sigish, ngayong gabi, sabay tayong magbantay kay ate. Ano sa palagay mo? Kwentuhan kita ngayon ng kwento,
tungkol sa kuniho at soro. Sa isang malayong gubat, Zhao Jingyun. Zhou Mingjiao. Pahalagahan ninyo ang oras ninyo ngayon. Dahil isang oras na lang ang natitira sa inyo. Para gambalain ako. Ibalik mo sa akin. Hindi, mukhang masarap tulog mo pero ito na ang huling magandang tulog mo. Mas mabuti pang huwag ka ng lumaban. Para mas mapayapa ang iyong pag-alis. Ayaw ko namang gawin ito. Kasalanan mo rin kasi, ayaw mong tumigil sa paggulo. Kuya Jingyun. Kung ganon, paalam na lang sa iyo. Ibalik mo. Iya. Ano ang nangyari? Hindi ka alam, kagigising ka ulang. Tapos nakita ko si ate nahulog sa sahig. Natakot ako baka may mangyari sa kanya. Agad-agad kong pinindot ang emergency button. King He. Ang dami mong dugo. Umalis ka. Konti na lang. Kuya Jingyun, huwag kang mata ko. Magiging okay si Ed. Doktor, kamusta ang asawa ko? Malaki ang sugat at nagdurugo. Kailangan siyang bigyan ng dugo. Kulang na naman ang dugo sa blood bank ng ospital. Kailangan nating maghanap ng volunteer na match ang blood type para makapag-donate ng dugo para sa kanya. Kung hindi, delikado ang buhay niya. Match ang blood type ko sa kanya. Kunin niyo ang dugo ko. Kuya Jingyun. Narinig ko na masama sa katawan ang pagdodonate ng dugo. Hindi ka pwedeng mag-donate. Huwag kang matakot, Jiao. Delikado ang buhay ng ate mo. Ito ang dapat kong gawin. Doc, pwede bang maghanap ka ng iba? Para mag-donate ng dugo para sa ate ko. Mahina ang katawan ng kuya ko. Kahit konting dugo, hindi pwedeng kunin. O kaya, kunin nyo na lang ang sa akin. Hindi pwedeng mag-transfuse ng dugo kung hindi match ang blood type. Ngayon, malakas ang pagdurugo ng pasyente. Bawat segundo na maaksaya, mas lalong delikado. Sa kang match ang blood type mo, dadalhin na kita pa mag-donate ng dugo. Para na. Kuya Jingyun. Kung ipipilit mo talagang mag-donate ng dugo, magpapakamatay ako para sa iyo. Jiao, ano ba ay tong ginagawa mo? Magdodonate lang ako ng dugo para sa ate mo. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Kuya Jingyun, kahit anong dahilan pa yan, hindi ko hahayaang saktan mo ang sarili mo. Kung ipipilit mo talaga, magpapakamatay ako para sa iyo. Sir, owas na ang kalaban ng buhay. Bawas sandali ay delikado para kay MS Shen. Hanggang kapatid ka hindi kita matitiis. Nasaktan ang sarili mo. Ganito na lang. Uwi muna tayo pa matulog ka, okay? Oo. Tara na. Doc, pack yours up, konting TSPA. Ano? Pagkatapos kong patulugin ang kapatid ko, babalik agad ako. Mag-donate ng dugo para kay Kingi. Hintayin mo ako. Pagbalik mo, maubos na ang dugo ni MS Shen. Sure. Hinaan mo, huwag mong sabihin sa kapatid ko. Babalik ako para mag-donate. Naniniwala ako sa inyo, kailangan niyong magtiis. Ikaf. Doc,
Humihina na ang pulso ni MS Shen. Bilisan nyo, ipatest ang lahat ng tao sa ospital para makahanap ng may kaparehong blood type ni MS Shen. Huwag na mag-test. Kinghe, sabi ko na kapag kailangan mo ako. Kahit anong sakripisyo, tutulungan kita. Kinghe, hintayin mo ako. Match ang blood type ko kay Ma Shen. Kunin niyo ang dugo ko. Kinghe, nandito ako. Huwag mo akong hawakan. Pasensya na, allergic ako ngayon sa relasyon ng magkapatid. Hindi mo kailangang lumayo sa akin dahil lang sa sumuko ka. Pamana ng pamilya Shen. Tinutupad ko lang ang ating kasunduan, wala nang iba. Alam ko. Aalis na ako sa pamilya Zhu ngayon. At tulungan mo ako sa isang bagay. May ipapadala ako kay Zhu Jingyun. Isang malaking regalo. CJ. Sundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Okay, oras na para iligtas si Kinghe. Sana ay ligtas si Kinghe. Doktor, nasaan ang asawa kong si Shen Kinghe? Huling-huli ka na, pumanaw na siya. Ano? Paano nangyari ito? Binalaan kita, kung may sasabihin ka. Puntahan mo siya sa morgue at sabihin mo sa kanya ng harapan. Kinghe. Ano ito? Nasaan si Kinghe? Nasaan ang bangkay ni Kinghe? Zhu Jingyun, itigil mo na yung peking luha mo. Pinatay mo ako, hindi kita patatawarin. Kinghe, hindi kita papatayin. Mahal kita pero abala ako sa pag-aalaga sa kapatid ko. Hindi ko kasalanan ito. Kung hindi mo pa rin nakikita ang pagkakamali mo, hintayin mo, ako mismo ang magtuturo sa iyo. Huwag, Kinghe. Alam ko nagkamali ako. Bibigyan kita ng pinakamagandang libing. Mapayapa ka sa kabilang buhay, huwag mo akong hanapin. Kinghe. Nandiyan ka PABA? Oy. Ipaglibing agad si Kinghe, dapat tinakamataas ang antas. Kinghe, kung sasabihin mo lang. Pwede kong wasakin ang pamilya ni Zhu Jingyun.
Hindi na kailangan ng ganyang kalaking abala. Ang sa amin ni Zujin yun. Personal na away lang, hindi mo na kailangang makialam. Gamitin ang buong Sun Moon Group para dito. Pero, kailangan ko talaga ng tulong mo. Huwag kang mag-alala pagkatapos ng lahat ng ito. Doble ang ibabalik ko sa iyo. King He, ako ang kuya mo. Noon, ikaw ang nagpasyang isuko ang mana. Kaya ko naman ang Sun Moon Group. Basta sabihin mo lang, ibabalik ko agad ang grupo sa'yo. Hindi. Ampun ka lang ng aking mga magulang. Wala tayong dugong magkadugo. Tayo. Mas mabuting magkaroon tayo ng distansya. Kung hindi, ano ang pagkakaiba ko? Sa basurang si Zhao Jing yun. Zhao Jing yun. Sa aking libing. May malaking sorpresa ako para sa iyo. Manang, pasensya na, hindi kita naalagaan ng maayos. Kung mas naging maingat lang sana ako, at naagapan ko na nahulog ka sa kama, hindi ka sana namatay. Kasalanan ko lahat, dapat sabay tayong namatay. Iya. Huwag, tumayo ka na, kung makikita ka ng manang mo. Masasaktan ang kanyang puso, huwag mo akong pigilan, gusto kong sumama sa manang ko. At momentary. Hindi ito kasalanan mo. Napakabuti mo na kay King He. Unang bises ko lang makakita ng kapatid, na napakalalim ang pagmamahal sa manang, tunay na may malasakit, siguro. Napakalapit talaga nila sa araw-araw, nakakalungkot. Ang pagdaraos ng libing na ito ay napakaganda, siguradong. Mahal ng lalaki ng bahay na ito ang kanyang asawa, nakakalungkot. Ang pagdaraos ng libing na ito ay napakaganda, siguradong. Mahal ng lalaki ng bahay na ito ang kanyang asawa. Shen King He, pinaglaban Montag ako. Ngayong wala ka na, wala nang makakasagabal sa mga plano ko. Lahat ng kay Kuya Jing yun ay akin na. King He. Tingnan mo, naghanda ako na napakagandang libing para sa iyo. Payapa ka ng yumaw. Huwag ka nang bumalik para hanapin kami. Huling 3 yuko ko. Para sa pamamaalam kay King He. King He. Paalam na. Multo. Ang tagal nating hindi nagkita. Zhao Jing yun. Ang tagal nating hindi nagkita. Zhou Mingjiao. Anong kinakatakot mo? Hindi ba gusto mong sumama sa akin sa kamatayan? Tara, isasama kita. Pasensya na Shenping. Kanina ay puro kasinungalingan lang ang sinabi ko. Nakikiusap ako, ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Sige, tignan natin kung sapat. Ang iyong pagsisisi. Pasensya na, hindi ko dapat. Hindi ko dapat sinadya na gawin si Jing Yun na kuya. Na bumili ng gatas at kumot para patagalin ang iyong panganganak. Hindi ko rin dapat sinadya na tanggalin ang iyong breathing tube. Pasensya na.
Nakikiusap ako, alam ko na ang pagkakamali ko, ayokong mamatay. Yaya, lahat PANG ito. Ay sinadya mong gawin? Jingyun kuya, ang lamig ng mga binti ko. Pwede bang huminto ka at bumili ng kumot para sa babi? Kung hindi, baka magkasakit si Yaya. King He, mahina ang katawan ni Jiao Jiao mula pagkabata. Ako siya sa laming. Bibili ako ng kumot para sa babi. Babalik agad ako. Ibalik mo sa akin. Hindi, mukhang masarap ang tulog mo ah. Pero, ito na ang huling magandang tulog mo. Ah, kaya pala, yung malungkot niyang itsura kanina. Puro peke lang, Zia. Siya ang pumatay sa kanyang hipag, hindi ako. Ginawa ko ang mga ito. Ginawa ko ang mga ito dahil natatakot ako na si Jingyun na kuya ay hindi na ako mamahalin kapag may anak na siya. Hindi ko sinasadya na patayin ang hipag, pasensya na hipag. Nakikiusap ako, huwag mo akong dalhin. Yingyun kuya. Boss Zhao, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang pumatay sa hipag. Ikaw at SI Boss Zhao ay magkapatid lang sa pananampalataya. Normal lang na may anak at pamilya siya. May karapatan ka bang magselos at gumawa ng masama? You, nakakadiri. Hindi ako, wala akong ginawa. Jingyun kuya, maniwala ka sa akin, mula pagkabata. Ikaw ang pinakagusto ko. Ginawa ko ito para lang sayo. Tama na, bata PA si Yaya. Naniniwala ako na wala siyang masamang intensyon. Shen King He. Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Zhao Jingyun, may sinabi ba akong pakakawalan kita? Hindi ba't katulad ka ni Zhu Mingjiao na gustong sumama sa akin? Halika na. Shen King He, ano ba ang nagawa ko sa iyo? Nanganganak ka. Dinala kita sa ospital sa pinakamabilis na paan. Nasaktan ka. Mas aktibo akong nagbigay ng dugo kaysa kaninuman. May konting pagkaantala dahil kay Yaya. Pero hindi ibig sabihin nun na ang pagmamahal mo ay peke lang, kaya ganyan mo ako tratuhin? Ang pagmamahal mo ay laging inuuna si Zhu Mingjiao at pinapanood mo lang akong mamatay sa pagdurugo. Zhou Jingyun, mas kasuklam-suklam ka pa kay Zhu Mingjiao. Mas karapat dapat kang mamatay. Teka, may anino siya. May anino siya. May anino siya. Hindi siya multo. Shen King. Nagpanggap kang patay. Nagpakalat ka pa ng tsismis para takutin kami. Alam mo ba, nung nalaman kong patay ka na, gaano ako nasaktan? Grabe ka. Zhou Jingyun, ano ba yung pagpapanggap mo? Nung muntik na akong mamatay, nagmamadali kang umuwi para matulog kasama ng kapatid mong ito. Ate, alam kong galit ka, pero Grabe na itong ginawa mo. Lahat kami nag-alala sa'yo. Ginamit mo pa ang kabutihan namin para sa sarili mong kagustuhan. Huwag kang mag-alala, Yaya. Gayon. Hindi ko na patatawarin ang ate mo. Ako ang humihingi ng tawad. Zhou Jingyun, pinoprotektahan mo si Zhu Mingjiao. At pinapanood mo lang siyang unti-unting pumatay sa anak ko. At muntik na akong mamatay. Ako ang dapat hindi magpatawad. Anak lang yan. Ilang bises ko nang sinabi. Pwede tayong magkaroon ulit. Si Yaya ay bata PA. Hindi niya iniisip ang mga consequences ng mga ginagawa niya. Ikaw ang dapat. Nagpanggap kang patay at nagpakalat ng tsismis para takutin kami. Paano kung natakot si Yaya? huwag mong sisihin si Ate Jingyun Gige. Ako ang may kasalanan. Ete, huwag mo na akong takutin, please. Luluhod na ako SIO. Yaya. Siya ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Shen King. Grabe na ito. Hindi ko na kayang tiisin pa.
Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad kay Jiao Jiao. Pwede pa tayo, kung hindi, sa munisipyo na tayo magkita. Hindi na kailangan ng ganyan. Diborsiyado na tayo matagal na. Wala akong hihingin, pirmahan mo na lang ito. Jingyon gege, nakbob ako ng gatas. Masakit ang tiyan ko, halika masahihin mo. Si. Shen Qinghe, nangahas ka pang magbanta ng diborsyo sa akin. Shen Qinghe, isa ka lang babaeng nasa bahay. Paglilinis, labada, at pagluluto lang ang alam mo. Kung hiwalayan mo ako, wala ka na makakain. Pag nagdiborsyo tayo, hindi ako ang luluhod para makiusap na bumalik, kundi ikaw. Luluhod ako sa harap mo. Zhao Jingyon, 1 linggo ang nakalipas. Pababagsakin ko ang kumpanya mo. Ikaw ang luluhod sa akin para humingi ng tawad. Pababagsakin ang kumpanya ko? Ikaf lang? Isa ka lang babaeng nasa bahay. Ako ang presidente ng isang pampublikong kumpanya. Anong meron ka para pabagsakin ako? Gamit ang mga mumunting trick mong ito? Ate Qinghe, Hindi mo kailangang magalit kay Kuya Jingyon. 3 taon na kayong kasal. Si Kuya Jingyon ang nagpapakain sa'yo. Ang bait-bait niya sa'yo. Kung ayaw mo sa akin, alis na lang ako. Huwag mong sirain ang 3 taong relasyon ninyo dahil sa akin. Kuha ka ng 2 bathrobe para sa amin. May mga kamay at paa kayo. Bakit hindi kayo kumuha ng sarili ninyo? Huvak kang mata ko, iya. Hindi ikaw ang may say sa bahay na ito. Kung hindi siya sumunod, hindi ko siya bibigyan ng allowance. Shen Qinghe, napapalif ka na ba? Si Iya ay kapatid ka o. Paano mo siya nagaganyan? Qinghe, mahina ang katawan ni Jiao Jiao mula pagkabata. Natatakot siyang maginaw. Bibili ako ng munting kumot, babalik ako agad. Zhao Jingyon, Huwag kang mag-alala ate, hindi ko hahayaang madali kang manganak. Ng anak ni Kuya Jingyon. tumigil ka, Shen Qinghe. Hindi mo pa ba nakikita? Ako ang minamahal ng kuya mo. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pera, dapat ay akin. Kahit magkaroon siya ng anak sa hinaharap, dapat ang anak ko ang magmana ng kanyang kayamanan. Gusto mo pang tumawag ng ride-hailing? Ikaw ang asawa ni Kuya Jingyon. Dapat hintayin mo siyang umuwi. bigyan mo ako. Maghanda ka para sa operasyon, Qinghe. Qinghe, gising. Qinghe. Kayong 2 hayop. Kung may mangyari sa anak ko, babayaran ninyo ng dugo ang dugo. Hinampas Montag ako? Shen Qinghe, nawawala ka na sa sarili mo. Napakabuti na ni Jiao Jiao sa'yo. Tapos hinampas mo pa siya? Siya ang hinampas ko. Zhu Mingjiao. Sa tuwing nagpapanggap kang kawawa at sanggol, nakakadiri ka. Ang sampal na ito ay simula pa lamang. Ang larawang pamana na inihanda ko para sa inyong 2. Ang siyang magwawakas ng lahat. Shen Qinghe, talagang baliw ka na. Sasabihin ko sa'yo, kahit lumuhod ka sa harap ko, hindi kita patatawarin. Zhao Jingyon, ano? Ang sampal na ito, hindi pa sapat para mapatahimik ka?
Gusto mo talaga ang kuya mo. Kaya masakit sa'yo nang hinampas siya. Gusto mo bang tumanggap ng isa pang sampal para sa kanya? Huwag, huwag. Kuya Jingyun, masakit ang tiyan ko. Baka may problema sa ating anak? Tulungan Montag ako. Tulungan Montag ako. Yeah. Shen Qinghe, wala ka bang konsensya? Ang dinadala ni Jiao Jiao ay anak ko. Kahit mawalan ka ng anak, hindi mo dapat pahinugin siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pahihinugin. CJ, dalhin mo siya sa ospital. Huli na ang lahat para magpakabait ka. Sasabihin ko sa'yo, kapag may nangyari sa anak namin, hindi kita patatawarin. Zhao Jingyun. Siyempre nais kong panatilihin. Ang anak ni Zuming Zhao. Gusto kong makita. Kapag nawala ang dangal mo at wala ka ng pera. Kung itong anak, itong kapatid, ay ipagtatanggol mo pa rin. Qinghe, ang malaking order na hinihingi mo. Naipasa ko na sa Zoo Group. Salamat, Shen Sixing. Zhao Jingyun, pagkatanggap mo ng malaking order, lalo kang magiging mayabang. At lalong hindi mo ako papansinin. Ngunit sa araw na malaman mo ang katotohanan, iyon din ang araw na sisirain ko ng tuluyan ang buhay mo. Jiao sabi ng doktor, o kayang bata. Natakot ka lang, kailangan mong magpahinga ng ilang araw. Huwag kang matakot. Sa panahong ito, ako ay palaging nasa tabi mo. Oo, salamat Jingyun kuya. Si Shen Pinghe talaga, nakakainis. Ang bait mo sa kanya, pero hindi siya nagpapasalamat. Pinahiya ka pa niya sa libing. Hindi mo siya dapat palampasin. Kung hindi, lalo lang siyang magmamalaki. Huwag kang mag-alala Jiao. May balita ako. Ang Zhao Group, kakakuha lang ng malaking order mula sa Sunmoon Group. Napakalaking order. Ito ay sapat para maging pinakamayaman tayo sa Cloud City. Pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng victory party. Plano kong imbitahan si Shen Qinghe. Doon, pahihiyain ko siya sa harap ng mga mayayaman sa Cloud City. Para makabawi ka, Yaya. Oo, ang bait Montag talaga Jingyun kuya. Shen Qinghe. Hindi kita pahihintulutang maging masaya. Ipagbigay alam si NJ Shen Qinghe. Ang magiging executive officer ng aming grupo bilang kinatawan ng Sunmoon Group. Para dumalo sa victory party ng Zoo Group pagkatapos ng 3 araw. Ziege. Isa pa, ipaghanda mo ako ng uniform ng janitor. Uniform ng janitor. Anong gagawin mo? Ang victory party na ito, gusto kong dumalo ng palihim. Para mabigyan ng sorpresa si Zhao Jingyun. Pero kanina lang, pinadalhan niya ako ng imbitasyon. Parang talagang iniisip niya sa sarili niyang kakayahan. Makukuha niya ang malaking order ng Sunmoon Group. Kung confident siya, ibibigay ko sa kanya ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Para malaman niya na lahat ng hinala niya sa akin ay totoo. Ako ang naghihir ng mga tao para magpanggap, umalis ako sa kanya. At nagiging janitor lang. At sakto, nagkita kami sa party. Excited na ako na makita si Zhao Jingyun na mayabang na itsura. Mas excited ako. Mas excited ako kapag sinabi ko ang totoo. Ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gawin mo ang sinabi niya. Ziege. Qinghe. Pagkatapos ng lahat ng ito, pwede na akong umalis sa grupo. Ipapasa ko sa iyo ang grupo. Dahil ito ay ipinamana sa iyo ng ating mga magulang. Hindi na kailangan. Dahil isinuko ko na ang karapatan sa pagmamana. Ang Sunmoon Group ay wala na sa akin.
Huwag kang mag-alala. Kapag nalutas ko na si Zhu Jingyun, ibibigay ko sa iyo ang Zhu family bilang pasasalamat. Hindi ko hahayaang malugi ang iyong puhunan. King He. Kailan mo ba malalaman? Ang mahalaga sa akin ay hindi ang Sun Moon Group, kundi ikaw. Magandang pakikipagtulungan. Talagang dumating si Zhu Jingyun. Hindi ako nagkamali sa iyo. Kuya Jingyun, napaka-boring ng victory party na ito. Bakit hindi pa dumarating ang executive ng Sun Moon Group? Yao, mabait ka. Ang Sun Moon Group bilang pinakamalaking conglomerate sa mundo. Ang CE ay maaring abala at maliit. Kung boring, sige. Tingnan ko kung dumating na si Shen Qinghe. Laruin natin siya para sa iyo. Para makaganti ka, okay? Kuya Jingyun, tingnan Montag yung janitor. Parang si Shen Qinghe. Kuya Jingyun, tingnan Montag yung janitor. Parang si Shen Qinghe. Shen Qinghe. Akala ka o malakas ang baka Montag, pero lahat pala ito ay pakitang tao lang. Nakakalungkot. Yao. Tingnan mo kung paano ko siya lalaruin mamaya. Shen Qinghe. At Pinghe, huwag kang magmadaling umalis. Nagkita tayo dito, hindi ba tayo magkukwentuhan? Wala akong sasabihin sa inyo. Shen Qinghe. Hindi mo ba sinabi na sisirain mo ang kumpanya ko sa loob ng 1 linggo? Sa pamamagitan ng pagiging janitor? Ate Qinghe, S.A. Toto lang. Hindi mo kailangang magpanggap, naniniwala ako. Kapag humingi ka ng tawad. Kuya Jingyun, tiyak na makakapagbigay ako sa iyo ng isang trabaho na mas maganda pa sa paglilinis. Alaynan. Pasensya na. Zhu Jingyun, ang plano ko sana ay samahan ka sa pag-arte sa drama na ito. Para mas matagal kang masiyahan pero ang itsura nyo ay talagang nakakatawa. Totohanan na. Hindi ako tagalinis. Ang executive ng Sun Moon Group na inaasahan nyo ay ako. Ikaf, Shen Qinghe, ang sinasabi Montag. Suot mo ang uniforme ng tagalinis, may hawak kang walis. Nagwawalis dito, at sa isang salita mo lang, naging Chief Executive Officer ka na ng Sun Moon Group. Alaynan. Ate Qinghe, baka. Sobrang laki ng tinamo mong dagok, hindi na maayos ang pag-iisip mo. Gusto Montag peng samahan kita ni Kuya Jingyun. Sa ospital para makapagpatingin. Hayaan nyo na, tawanan nyo lang ang tawanan. Pagdating ng ilang sandali, baka wala na kayong gana tumawa. Shen Qinghe, hindi Montag PA alam. Ang kumpanyang pipirma na malaking kontrata sa Zhao Group ngayon ay ang Sun Moon Group, ang number 1 konglomerate. Lahat ng kayamanan at kangalang ito, dapat ay kalahati ay sa iyo. Pero sayang, sinayang mo ang sarili mong kaligayahan. Oh, Ate Qinghe, Huli na ang pagsisisi mo ngayon. Binigyan ka ng pagkakataon ni Kuya Jingyun. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. tapos na ba kayo? Kung tapos na, magpapalit na ako ng damit. Para sa victory party. Ha. Shen Qinghe, huwag kang magunwari. SA tingin ka o. Gusto mo lang ng dahilan para makaalis.
Kuya Jinyon, may idea AKO. Kung gusto talaga ni Ed Pinghe ang mag-arte, bakit hindi natin siya samahan hanggang dulo? Ed Pinghe, kung sabi mo ikaw ang, Executive NG Sun Moon Group. bakit hindi ka magsalita sa entablado? Para kahit magreklamo ang manager, masasabi mo. Naglilinis ka lang at napunta ka sa entablado. Sinabi ko na sa inyo. Kayo lang ang ayaw maniwala. Zhou Jingyun. Kaya't hintayin natin ang mangyayari. Tabi. Shen Qinghe, na kunwari kang patay para lukuhin ako. At muntik mo pang mapahamak si Jiao Jiao. Sa puntong ito, akala mo ba madali ka lang makakaalis? Hindi mo ba sinabi na ikaw ang Chief Executive Officer ng Sun Moon Group? Aya't umakyat ka. CJ. Bakit may janitor na umakyat? Sa okasyong ito ng pagpirma ng kontrata sa pagitan ng Zhao Group at Sun Moon Group, ako si Zhao Jingyun, sa kasalukuyang piging, ay nakakilala ng isang taong nagpapanggap na executive ng Sun Moon Group. Isang espesyal na individual. Pasensya na kung hindi ko nakilala. Ang Chief Executive Officer ng Sun Moon Group. Kaya't nais kong hilingin sa mga kapwa kong mahalaga sa Cloud City na tulungan akong kilalanin. Kung ang taong ito sa entablado na nakasuot ng uniforme ng janitor ay talagang executive ng Sun Moon Group. Ang taong ito sa entablado na nakasuot ng uniforme ng janitor ay talagang executive ng Sun Moon Group? Boss Joe, nagbibiro ka ba sa amin? Paano naging janitor ang executive ng Sun Moon Group? Ang Sun Moon Group ay numero 1 conglomerate sa buong mundo at nagbigay pa ng napakalaking order sa Zhao Group. Kung makikita nila na may janitor na nagpapanggap na executive dito, baka sa galit ay bawiin nila ang order. Bumaba ka na. Bumaba ka! 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 Shen Qinghe. Dahil lang sa pagpapanggap mong executive ng Sun Moon Group, kaya kitang gipitin sa Cloud City. Oh, Pero, maaari pa kitang bigyan ng isang pagkakataon na humingi ng tawad. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa amin lahat. At pati na rin sa Sun Moon Group. Humihingi ako ng tawad. King Heye, lumuhod ka na lang agad. 3 taon na kayong kasal ni Jingyun Jej. Isa sa alang-alang niya ang paglilingkod mo sa amin at bibigyan ka ng pagkakataon. Bibigyan ka niya ng paraan para mabuhay. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Lumuhod. Humihingi ako ng tawad. King Hiji, kung mas maga kang nagpakumbaba at humingi ng tawad kay Jingyun Jej, hindi sana umabot sa ganito. Huwag ka nang magpumilit, lumuhod ka na lang. Baka zakali. May tago mo pa ang trabaho mo bilang janitor. Zhao Jingyun. Zhou Mingjiao. Pinagsama-sama ninyo ang mga makapangyarihan sa Cloud City. Pinilit ninyong lumuhod sa harap ng publiko ang executive ng Sun and Moon Group. Hindi ko na kailangan pa ng plano. Talagang, wala kayong iniiwan na paraan para mabuhay. Shen Qinghe. Mukhang naniniwala ka na rin sa sarili mong pag-arte. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kuya Jinyon, sinira mo siya sa sobrang pag-spoil. Hindi pa niya alam ang kapalit ng pag-offend sa Sun and Moon Group. Akala niya naglalaro lang tayo. Isang manloloko na nang api sa kapatid ko. Paano ko siya papayagan sa ugali niya? MGA God. Kung ayaw niyang lumuhod ng kusa, pilitin ninyo siya. Ngayong araw na ito, ipapaluhod ko siya sa harap ng lahat ng makapangyarihan sa lungsod at sa Sun and Moon Group para humingi ng tawad. Dumating na ang Sun and Moon Group. Shen Qinghe. Malapit nang dumating ang Sun and Moon Group.
Ito na ang huling pagkakataon mo. Oh, talaga? E di tignan natin kung sino ang dapat lumuhod. Ngayong araw na ito, sino ang dapat humingi ng tawad? Shen Qinghe. Akala mo ba pag nandito ka sa entablado, masisira mo ang negosyo ng Zhao Group? Sasabihin ko sa'yo, ang sinisira mo lang ay ang sarili mong buhay. Kapag inaway mo ang Sun and Moon Group, wala nang kumpanyang tatanggat sa'yo. Sa huli, mapipilitan ka talagang mamalimos. Boss Zhao, pababain mo na siya. Hindi bagay na isang janitor ang nasa entablado para mag-welcome. Oo nga, Kuya Yingyun. Wala siyang dapat pang mawala, baka bigla niyang sirain. Ang negosyo mo sa harap ng Sun and Moon Group, paano kung magwala siya? Bumaba ka na agad. Kanina mo pa ako pinapunta dito. Ngayon gusto mo nang pababain ako. CJ, lumuhod ka muna at humingi ng tawad. Shen Qinghe. Dumating na ang executive ng Sun and Moon Group. Nesen ang executiving Sun and Moon Group? Nandito, Ikaf. ako ang executive ng Sun and Moon Group. Shen King. Ang suot ko kaninang uniforme ng tagalinis ay pagbabalag kayo lang. Kuya Jingyun, ano ba talaga ang nangyayari? Baka, siya talaga ang executive ng Sun Moon Group. Imposible. Gaya lang, tunang libing. Mga binayaan niya lang to. Shen Qinghe, bala ka bang ibang magawa? Noon bodyguard ang pinapanggap mong multo. Ngayon naman, mga hostess ang kasabwat mo? Naubos na siguro kita mo sa paglilinis, no? Akala mo ba pag nagpalit ka ng damit, umarkila ng tao? Magiging executive ka na ng Sun Moon Group? Akala mo ba mga tanga ang mga mayayaman sa Cloud City? Ate Qinghe, tama na, tu. Paggaya sa mataas na opisyal ng Sun Moon Group, illegal yan. Kung magsusuri kang gayon, baka mawapi si Kuya Yingyun. Kung hindi, Pagdating ng Sun Moon Group, huli na ang lahat. Ayoko nang makipag-argumento. Narito ako bilang kinatawan ng Sun Moon Group. Para permahan ang level project na 108 na may kabuang investment na 10 bilyon, unang installment ay 2 bilyon. Ang pondo ay para lamang sa expansion ng new energy sector ng Zhao Corporation. Kung may malalang issue sa reputasyon o integridad ang Zhao Corporation, may karapatan kaming kanselahin ang partnership at singilin ang kompensasyon. Ikaf, paano mo nalaman ang detalye ng kontrata? Nag-espya ka ba sa Business Secrets in Zhou Corporation? Hanggat walang patunay, hindi ka maniniwala, no? Tingnan mo nga kung sino ang pirma dito. Ito. Bakit Ikaf? Imposible. Kuya Yingyun, peke, tu sigurado. Pero, paano nila mapopek ang corporate seal ng Sun Moon Group? Sabi ko na nga, ako ang executive ng Sun Moon Group. Pero kayong lahat, pinaniwala kayo ni Zhou Jingyun.
Napaluhurin ako. Kaya ngayon, kakasama niyo si Zhao Jingyun sa pagharap sa consequences. Bilang executive ng Sun Moon Group, para sa Cloud City, ipinapahayag ko. Wala nang future projects ang Sun Moon Group sa Cloud City. MS, Shen, huwag naman. Nadala rin ako ni Ju Yingyun. Kaya kao kayo ginanyan. ECA, cancel ka una ang sa lahat ng kanyang pakikipagtulungan. Ako rin, ipinapahayag ko ang pagputol sa lahat ng pakikipagtulungan sa Zhao Group. MS Shen, alam ko na ang pagkakamali ko. Nababaliw na ba kayong lahat? Zia, paano siya maging executive ng Sun Moon Group? Peki ang selyong ito. Gaya noong libing, nagpapanggap lang siya. Ju Yingyun, ikaf ang balief. Narito ang kontrata at selyo sa harap mo. Naniniwala ka pa rin sa kapatid mo. Bakit lahat ng ito? Ay peke? Ako. Kuya Jingyun, naniniwala ka ba kay Jiao Jiao? O kay Shen Qinghe? Ang masamang babaeng ito ang nagsabi. Shen Qinghe. Nagpanggap kang patay, ginulo mo kami. Alam mo ba, nung nalaman kong patay ka na, gaano ako nasaktan? Sobra ka na. Gusto niyang maagasan ako. Gusto niyang umalis ako para maging i-resume. Zhao Jingyun, bakit hindi ka magising? Shen Qinghe, huwag kang magsinungaling. Paano magiging ganon si Jiao Jiao? Nagtatsi siya mag-isa para bumili ng regalo para sa iyo. Ito ang unang bises na pinayagan ko siyang mag-isa. Para mamili ang bite na namin sa iyo. Bakit ka anak vavala? Iya. Huwag kang mag-alala, syempre naniniwala ako sa iyo. Ang bait-bait Montag talaga, Kuya Yingyun. Dalawang baliw. MS Shen, nakikita mo naman, nagsusori na kami. Ngayon, silang dalawa lang ang nagkakagulo. Ngayon, hindi niya na ako pinapaluhod para humingi ng tawad. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. MS Shen, isa lang. Patunayan ko ang sarili ko, at tanggalin ko ang lahat ng relasyon sa Zhao. Oo, dapat mabangkrop si Ju Yingyun. At palayasin sa Yon Cheng. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Sige, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon, umalis kayo. Sa loob ng 3 minuto, kung may makita pa ako. Block kayong lahat. Huwag kayong alis. Huwag kayong umalis. Huwag kang alis. Huwag kang alis. Hindi ka pwedeng umalis. Peke siya, hindi niyo pwedeng putulin ang pakikipag-ugnayan sa Zhao Group. Mabubuwag ang Zhao Group. Hindi ako kayang buhayin ni Jingyun. Tapos na ang kanilang usapan ngayon. Kayo naman ang susunod. Zhao Jingyun. Pwede mong ipagpatuloy ang pagluloko sa sarili mo. Maniwala sa mga kasinungalingan ni Zuming Zhao. Pero isang bagay ang dapat mong maintindihan kung wala ang pirma ko. Ang pondo ng Sun Moon Group kahit isang kusing. Hindi mapupunta sa iyo, Zhao Jingyun. Kuya Yingyun, niloloko ka niya. Diretsohin mo na lang ang presidente ng Sun Moon Group, okay ba? Hindi pwedeng mabuwag ang Zhao family. Gusto pa ni Jiao Jiao ng magandang buhay kasama ang baby. Pero ang presidente, hindi makontak. Hindi na kailangang tawagan. Qinghe, sinabi ko na kapag kailangan mo ako. Kahit anong sakripisyo, tutulungan kita. Hindi na kailangang tawagan. Nandito na ako. Boss Shen, dumating ka na rin. Boss Shen, itong masamang babae. Lagi niyang sinasabi na siya ang executive ng Sun Moon Group. Natakot talaga si Yaya. Parusahan mo na siya, okay ba? Qinghe, okay ka lang ba? Hindi ako mapalagay kaya pumunta ako para tingnan ka. Hindi ka nila sinaktan, di ba? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Lanan, Boss Shen, ano ba ibig mong sabihin? Kami ang nakipagkontrata sa iyo. baliw na ba kayo? Bingi na rin ba kayo? Makinig kayo. Shen Qinghe ay ang executive ng Sun Moon Group, siya rin ang heiress ng Shen family. Aking kapatid.
Zhao Jingyun. Zhou Mingjiao. Ano ba ito? Bakit kayo tahimik? Bingi na naman ba kayo? O baliw na naman? King He, ako. Ate King He, nagkamali ako sa iyo. Humihingi ako ng tawad, Ekping. Pakiusap, huwag kang magalit, okay? Kuya Tsiksing. Hindi sinasadya ni Yaya. Tulungan mo si Jiao Jiao na ipaliwanag kay Ekping. Pakiusap, okay? Pakiusap. Yaya. Alisin mo ang maruming kamay mo. Aray. Shen Cixing. Ganito na lang ang pagmamakaawa ni Jiao Jiao. Bakit wala kang awa sa kanya? Ang babaeng nagkukunang malaking sanggol, ikaw lang ang siraulo na magkakagusto sa kanya. Ano ba ang pinagkukunwari mo? Ganyan na talaga ang ugali ni Jiao Jiao mula pagkabata. Walang muwang, kit at kaakit-akit. Leslie, Zhou Mingjiao. Akala mo ba sa pagpapacute at pagpapakaawa mo? Makakatakas ka sa sitwasyong ito. Shen King He. Kapatid Mo Rin Si Jiao Jiao. Paano mo nagawang maging ganito, kabagsik sa kanya? Ate King He. Alam na ni Jiao Jiao ang pagkakamali niya. Pakiusap, patawarin mo ako, okay? CJ, pwede akong pumirma. Pero, kailangan kong lumuhod kayo at magsampalan. Hanggang sasabihin kong tumigil. Shen King He, huwag kang masyadong magmalabis. Naintindihan ko kung galit ka sa akin. Pero walang kasalanan si Yaya. Bakit mo siya pinapagsampal sa sarili niya? Ekping He, natatakot si Jiao Jiao sa sakit. Pakiusap, huwag mong gawin ito, okay? Tama na, Zhou Mingjiao. Itigil mo na ang nakakadiring pagpapanggap mo, hindi ito. Epektibo sa akin. Shen King He. Kailangan mo bang gawin ito ng ganito? Mahalaga ang oras ko. Bibigyan ko lang kayo ng 10 segundo para mag-isip. 9, 8, 7, Yaya. 6. Para sa kinabukasan natin, tiisin mo na lang muna. Lumuhod na tayo. Kuya Jingyun. Paano mo ako pinapayagang lumuhod sa kanya? 3, 2. King He. Pasensya na. Ako ang nagkamali, ako ang may kasalanan sa'yo. Mali ako, Ekping He. Ako ang may kasalanan, naiinggit ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako. Pirmahan mo ang kontrata, pwede ba? Gusto mo? Impossible. Huvak. Shen King He. Ano pa ba ang gusto mo? Ginawa na namin ang sinabi mo, nagsampal pa kami sa sarili. Bakit ka nagbabago ng isip? Heis, hindi ako nagbago ng isip Pumirma lang ako sa kontrata. Pero hindi ko sinabing ibibigay ko sa inyo. Pirmado na ako. Zhao Jingyun, enjoyin mo ang buhay mong bangkarote. At ikaw, Zhou Mingjiao, tingnan mo ang kuya mong walang-wala. Sana patuloy ka pa ring magpa-cute. King He. Aminado na ako sa pagkakamali ko. Nagalit ka na rin, pakiusap patawarin mo ako. Isipin mo ang magagandang alaala natin. Ang malaking bahay na binili ko para sa'yo, ang sapatos ng Bobby. Naniniwala ako na may pagmamahal ka pa rin sa akin.
Pakiusap patawarin mo ako. Balikan mo ako. Mahal, itong babi ipa-abort muna natin. Mahal, tingnan Montag. Kahit sapatos ng bata na bili ko na. Sinusumpa ko, sa susunod na magkakaanak tayo, ipagtatanggol ko siya ng buong puso. Gagawin ko kayong pinakamasayang ina at anak. Sa susunod na baby. Kahit ayaw mo, ipaglalaban ko siya. Hindi ko na muling pababayaan ang sarili kong anak. Mahal, huwag kang mag-alala, hindi ko nahahayaang masaktan kayo ng anak natin. Hindi ko nahahayaang masaktan kayo ng anak natin. Hindi ko nahahayaang masaktan kayo. Yeah, ako na lang ang kukuha en Getamot. Tingnan Montag ako. Hindi ako makalabas eh. Tulungan na lang kita. Humiga ka ng gayon. Wala bang mangyayari kay Kinghi? Maniwala ka sa mga doktor, siguradong ililigtas nila ang ete mo. Ang kailangan mong gawin ngayon, i-clear mo ang isip mo. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Kayong dalawang hayop kung may mangyari sa anak ko. Babayaran ninyo ng dugo. Hindi mangyayari yan. Pagkatapos ng 3 araw, mawawala na ang Zoo Group. Paalam na, Zoo Jinyon. Puta. Pagdating sa itsura at katawan, saang aspeto ako nahuhuli kay Shen King? Bakit siya nakakakuha ng presidente ng Sun Moon Group? Samantalang ako, itong basura lang ang nakuha ko. Kung kaya ni Shen King he, kaya ka orin. Yeah. Huwag kang mag-alala. Kilala ka Uzi Kinghi. Galit lang siya ngayon, pag humupa na ang galit niya. Lalapitan ko siya para humingi ng tawad. Siguradong patatawarin niya ako. Kapag nagkabalikan kami, babangon ako muli. Siguradong patatawarin niya ako. Kapag nagkabalikan kami, babangon ako muli. Huwag mo akong hawakan ng maruming kamay mo. Babangon ako muli. Ju Yingyun, nababalif KBA? Yung ugali ni Shen King he kanina. Hindi mo ba nakita? Gusto kanyang ipakain sa lupa. Ngayon, wala ka ng kahit ano, pulubi ka na lang. Malapit ka ng mabangkarote, at puno ka pa ng utang. Hindi ka karapat-dapat maging kuya ko. Yeah. Ano ba, tong ibig mong sabihin? Bakit bigla kang nagbago? Hindi ka naman ganito dati. Dati, nagpapanggap lang ako sa harap mo dahil mayaman ka. Ngayong wala ka nang magawa sa sarili mo, ayoko nang magpanggap. Ju Mengyia, ganito ka pala ka-materialistic. Akala ko totoong kapatid kita. Palagi kitang pinagbibigyan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sasamang palad si Kinghi. Hindi ako magdidivorce kay Kinghi. Para sa kin? Huwag kang magmalaki. Gusto mo lang maramdaman na kailangan kita, na umaasa ako sa iyo. Habang inapi Montag si Shen King he. Isang may bahay na sakim na humihingi ng aking pagsamba. Ng aking pagsamba. Ikaf. Ikaw ang pinaka hindi totoo. Ikaf. Bulak talaga ako. Dahil sa iyo, nakhiwalay ako kay Shen King. Mulan gayon, hindi ka na kapatid ko. King, pakasalan Montag ako.
Pangako sa'yo, mula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi kita pababayaan. Yun pala. Si Pinghi pala ang tunay na nagmamahal sa akin. Pupuntahan ko na siya ngayon para makipagbati. Shen Kinge. Kapag nakuha ko na si Shen Zitsing sa'yo, babayaran ko ng 100 bises ang hirap na dinanas ko. Bangkarot na ang kumpanya ni Zhu Jinyon. Kaya ipinagbili niya ang bahay na ito. Sa tingin ko, panahon na para ibalik ito sa may-ari. Nakarating ka na ba, Jingyun? Kinghe, kakalista lang ng kumpanya ko. Ito ang malaking bahay na ipinangako ko sa iyo. Ang mga gamit ni Zhu Jingyun. Ayaw ko ng kahit isa. Bumalik lang ako ngayon. Para mag-empake. Sino ang nagsabi sa'yo? Na kay Zhu Jinyon ang bahay na ito. Congratulations, Ginong Ju. Bilang aming ika-negatibo 100,000 na user. Libreng namin itong mansyon sa inyo. Si Boss Shen ay matagumpay na nahimok si Zhao Jingyun na dalhin si Binibini Shen King. Pamanirahan dito. Maganda. Mainit sa taglamig, malamig sa tag-init, maganda ang hangin. Sana magustuhan ni Kinghe. Oh, siya nga pala. Taniman ng gardenya ang bakuran. Mahilig kasing amuyin ni Kinghe ang gardenya. Ano? Ibig mong sabihin, ikaw ang bumili nito para sa akin. Kung ibinigay ko ito ng direkta sa'yo, tiyak ay tatanggihan mo. Kaya ginamit ko ang pangalan ni Zhu Jinyon. Para maibigay ito sa'yo. Baka naman ang mga damit, alahas at pampaganda. Na ibinigay sa akin ni Zhu Jingyun. Ay ako ang pumili ng mga yon para sa'yo. Kung ganon. Sa loob ng 3 taon, ang lahat ng regalong ibinigay niya ay galing sa iyo. Ikaw ang naghanda ng lahat. Masaya ako kung nagustuhan mo, tulad ng sinabi ko. Ibinabalik sa may-ari. Salamat, Shen Sixing. Kinghe. Sa wakas, bumalik ka na. Zhu Jinyon, bakit hindi ka pa umalis? Hindi ka ba pinalayas ng mga nagkolekta ng bahay? Nagtatago ako sa basement. Hindi ako nakita. Kinghe, alam kong babalik ka. Maaming alaala ang bahay na ito para sa atin. Lumanggoy ang maliit na pato, lumanggoy at umahon sa pampang. Makati. Zumuko, zumuko. Kunin mo ang 2 bathrobe para sa amin. May mga kamay at paa kayo. Bakit hindi niyo na lang gawin ang inyong sarili? Kuya Jinyun, ang sungit ng asawa mo. Ayaw ba niyang manatili ako dito? Huwag kang mata ko, iya. Ang bahay na ito ay hindi sakop ng asawa mo. Kung hindi siya makikinig, hindi ko siya bibigyan ng allowance. Nga pala, may sasabihin ako sa iyo. Jiao, nakikita mong buntis ako. Hindi siya balanse sa puso. Kaya plano kong magpa-if siya. Mga alaala. Ang mga alaala ay puno ng ikaw at Zhu Mingjiao. Paano mo ako inis? Paano mo pinatay ang aking anak? Kinghe. Alam ko na mali ako. Nadala ako. Ang maliit na iyon ay nandaya sa akin. Tingnan mo, Tak. Ngayon, wala na ako, bangkarote ang kumpanya, wala na ang bahay. Kahit si Zhao Mingjiao ay iniwan ako. Kinghe, patawarin mo Tak ako, pwede ba? Sa kadahilan ng dati, mabuti ako sa iyo. Magsimula tayo muli.
Mabuti sa akin, Zhou Jingyun, gumising ka. Ang mga sorpresa na ibinigay mo sa akin, kabilang ang bahay na ito. Alin man sa mga ito ay inihanda mo ng maayos para sa akin. Ang mga bagay na ito, lahat ay galing kay Shen Xixing. Mga regalo para sa akin. Hindi mo ako minahal kailanman. Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Zhou Jingyun, ang iyong kasalukuyang pag-ugali ay pagsalakay sa pribadong ari-arian. Binibigyan kita ng 30 segundo. Umalis ka dito o ipapatawag ko ang mga pulis. Boss Shen, sandali lang. Boss Shen, gusto mo si Shen Qinghe, di ba? Ipapamigay ko siya sa'yo. Basta ibigay mo lang sa akin ang order ng Sun Moon Group, at sa hinahara, hindi na ako makikialam sa buhay ninyo. Nakakadiri ka talaga. Shun Jixing, hindi ka o maintindihan. Bakit Montag gusto si Shen Qinghe? Isang walang kwentang may bahay lang naman siya. Nga, si Shen Qinghe. Paano siya nababagay kay Kuya Zhixing? Kuya Zhixing, karapat-dapat ka sa mas magandang girlfriend, tulad ko, bata at maganda. At marunong kung paano pasayahin ang lalaki. Shen Qinghe. Isang babaeng may anak na at mukhang gusot. Hindi siya karapat-dapat sa'yo bilang presidente ng Sun Moon Group. Anyway, magkapatid kayo, parehong galing sa iisang hulma. Parehong mapagsamantala. Parehong walang hiyak. Shen Qinghe, nagpapanggap ka pang malinis. Hindi ka rin naman umasenso kundi dahil sa lalaki. Kung wala si Shen Xixing, wala kan gayon. Praktikal ang mga lalaki, gusto nila. Mas bata at mas maganda ang makukuha mo. Kaya ko rin makuha. Si Shen Qinghe, tanggapin mo na ang katotohanan. Sa bandang huli, sasama rin si Shen Jixing SIO, at ang maasahan mo lang ay ako. Talagang magkatulad kayong magkapatid, mga hayop. Zhu Mingjiao, makinig ka. Wala akong interes sa'yo, umalis ka kasama ng walang kwentang kuya mo. Sa Yoncheng, at huwag na kayong magpakita sa harap ko. Kuya Zhixing. Kapatid lang sa labas si Zhao Jingyun at ako. Ano man siya, wala akong kinalaman doon. Bigyan mo pa ako ng konting oras, subukan mong makisama sa akin. Siguradong magugustuhan mo rin ako. Zhu Mingjiao, kung tama ang alala ko. Buntis ka pa ngayon. Sa anak nitong si Kuya Jingyun, di ba? Payo ko sa'yo, manatili ka na lang. Kasama nitong kuya mo, bagay kayong dalawa. Kuya Zhixing, huwag kang makinig sa kanya. Lahat ito ay sa pilitan ni Zhao Jingyun sa akin. Kaya ko ito ginawa. Basta sabihin mo lang, ipapaterminate ko agad ang bata. Layas ka. Huwag mo na akong buluhin, may mahal na ako sa puso ko. Hindi kaya si Shen Qinghe. Ano ba ang meron siya na wala ako? Matalino, mabait, matapang at may kakayahan siya. Baliktarin ko nga tanong, anong meron ka na mas maganda kaysa sa kanya? Kaninang umaga, pirmado na ang transfer agreement. Ibinigay ko na sa iyo ang Sun Moon Group. Ano? Ibinigay mo sa akin ang Sun Moon Group. Qinghe, ako ang kuya mo. Noon, ikaw ang voluntaryong umayaw sa mana. Kaya ako ang naging tagapagmana ng Sun Moon Group. Basta sabihin mo lang, may babalik ko sa iyo ang grupo. Tama, dahil sa totoo lang, sa iyo talaga ito. Naku, Boss Shen, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ano ba ang karapatan ni Shen Qinghe para ibigay mo sa kanya? Ang buong Sun Moon Group. Anong klaseng pampatulog ang ibinigay niya sa iyo? Dahil ang Sun Moon Group ay original na family business ng mga Shen. Ako ay ampun lang ng pamilya Shen. Kung hindi lang dahil kay Shen Qinghe, na tumalikod sa mana. Siya ang dapat na successor ng Sun Moon Group. Dahil ang Sun Moon Group ay original na family business ng mga Shen. Ako ay ampun lang ng pamilya Shen. Kung hindi lang dahil kay Shen Qinghe, na tumalikod sa mana. Siya ang dapat na successor ng Sun Moon Group. Ano? Ang laki pala ng impluensya ni Qinghe sa likod? Higit na yon kaulang nalaman? Siyempre, hindi mo malalaman. Una, ayokong bigyan ka ng masyadong malaking presyon. Kaya itinago ko. Pero nung nalaman mong wala akong background, hindi mo man lang inasikaso ang pamilya ko. Kung sana dumalaw ka man lang sa mga magulang ko tuwing pista. Matagal mo na sana itong nalaman. Imposible. Paano pwedeng maging? Tak apak mana NG Sun Moon Group si Shen Qinghe?
Panaginip lang ito. Tama na. Oras na para magising kayo. At dapat nang pag-usapan ang mga kasalanan ng magkapatid na ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anong kasalanan? Wala akong ginawang masama. Nung nanganganak ang asawa mo, sinadya mong patagalin. Kaya na miscarriage. Hindi ba yung kasalanan? Alam mong malakas ang dugo niya. Ngunit tumakas at hindi siya binigyan ng dugo, hindi ba ito kasamaan? Kayo ng dalawa, dapat magbayad sa inyong mga ginawa. Kuya Jingyun, ang lamig ng mga binti ko. Pwede mo bang ihinto ang sasakyan at bilhan ako ng kumot para sa sanggol? Kung hindi, magkakasipon si Jiao Jiao. King He. Mahina ang katawan ni Jiao Jiao mula pagkabata. Natatakot siya sa lamig. Bibili ako ng kumot para sa sanggol, babalik agad. Ginoo, ang oras ay buhay. Si Miss Shen ay maaring mapanganib anumang oras. Aking tangang kapatid, hindi rin kita pababayaan na. Saktan ang iyong sarili. Ganito na lang. Uwi muna kita para matulog, okay? Tara na. Doktor, pakios up, tizin Montag muna. Ano? Uwi muna ako para patulugin ang kapatid ko. Babalik agad para magbigay ng dugo kay King He. Kapag bumalik ka, maubos na ang dugo ni Miss Shen. Zhou Jinyun. Zhou Mengjiao. Nagpabook na ako ng tiket papuntang Africa para sa inyo. May bagong proyekto ang Sun Moon Group doon na nakangailangan ng mga manggagawa. Sa huling bahagi ng inyong buhay, doon na kayo magtrabaho. At magmuni-muni. Boss Shen, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko alam na magkapatid kayo ni Shen King He. Kung hindi ako muling makikialam sa inyo. Tama si Boss Shen, ang hindi nakakaalam ay walang kasalanan. Patawarin mo na kami ngayon. Walang saysay ang pagmamakaawan niyo sa akin. Ngayon, ang boss ng Sun Moon Group ay hindi ako. King He, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ipinapangako ko, hindi na ako muling makikialam sa iyo. Pakiusap, sa ngalan ng 3 taon nating pagsasama. Patawarin mo na ako. King He, hindi ko dapat sinuway ka. Gagawin ko ang lahat, pakiusap huwag mo akong Ipadala SA Afrika. Sawa na ako sa peking pagmamakaawa ninyo. Kung talagang nagsisisi kayo, hindi kayo maghihintay hanggang ngayon para lumuhod. Tigilan na, bata peazi yaya. Naniniwala ako na wala siyang masamang intensyon. Manang, alam kong galit ka, ngunit ikaw ay sobra na sa pagkakataong ito. Lahat kami ay nag-alala sa'yo. Ginamit mo pa ang kabutihan namin para lang makaganti. Huwag kang mag-alala, yaya. Gayon. Hinding-hindi ko patatawarin ang hipag mo. Patawarin mo ako. Zhao Jinyun, pinoprotektahan mo si Zhou Mengjiao. At pinanood mo lang siyang pumatay sa anak ko. Muntik na akong mamatay. Ako ang dapat magsabing hindi kita patatawarin. Isang bata lang yan, ilang beses ko nang sinabi. Pwede tayong magkaroon ulit. Bata pa si Jiao Jiao. Hindi niya iniisip ang mga consequences. Ikaf. Nagpanggap kang patay para takutin kami. Paano kung natakot ng sobra si Jiao Jiao? Pareho pa rin ang stand ko. Hindi ko kayo patatawarin. Zixing. Dalhin mo sila. King He, huwag. King He, huwag. King He, huwag. Shen King He. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Bakit mo ini-transfer sa akin ang Sun Moon Group? King, gusto ko lang malaman mo. Hindi importante sa akin ang Sun Moon Group. Ang importante sa akin, ikaw.
King, wala ka bang napapansin? Dati, akala ko si Zhou Jingyun ang magiging kapalaran mo. Pwede akong tumahimik na lang at protektahan ka habang buhay. Pero mayong ginaganito kanya, hindi ako mapakali. Pwede bang bigyan mo ako ng chance na ako naman ang magprotekta sa'yo? Shen Sixing, alam mo namang lagi kitang itinuring na kapatid. King, hindi ba sapat ang pagmamahal ko sa'yo kumpara sa kanya? Bakit siya pwede? Ako hindi. Kung talagang ayaw mo, sabihin mo lang, hindi na kita guguluhin pa. Sana'y maging masaya ka. Ibig mong sabihin, itong bahay na ito ay binili mo para sa akin. Sinabi mo, kahit anong mangyari, tutulungan mo ako. Ngayon, itatanong ko sa iyo. Totoo pa ba ang pangako mo? Laging totoo, King He. Sinabi ko na, kahit anong mangyari, tutulungan kita. King He, hintayin mo ako. King He, ang mahalaga sa akin. Hindi ang Sunmoon Group kundi ikaw. Basta masaya ka, lagyan natin ng gardenya ang bakuran. Mahilig si King He sa amoy ng gardenya. King He, hintayin mo ako. Laging totoo. Zixing, sandali lang.